gamit na gamit at ginagamit ng mga anti-Marcos o mas kilalang Duterte camp itong isyu ng budget para sirain ang Marcos administration at pabanguhin na ang mga Duterte ay hindi sangkot sa korupsyon. Yan po ang isang napakalaking pambubudol at pagsisinungaling sa bayan. Paulit-ulit na ang balita na simula 2016 during Duterte administration, matindi ang korupsyon. Pag-amin ni Duterte na maraming ghost project, pinakakorap na departamento ang DPWS, yan ay on record sa telebisyon, sa social media, na pilit na pinagtatakpan ng Duterte camp ang pag-amin ni Duterte. Pilit din pinapalabas nila ngayon lang, simula 2022 hanggang 2025 ang korupsyon. Kalokohan yan. Again, pambubudol yan. Kaya, para sa aking opinion, walang kredibilidad, hindi dapat paniwalaan yung ganyang pahayag ng mga anti-Marcos na pilit nilang pinalalabas malinis si Duterte. Malinis ang Duterte administration at pinalalabas nila ngayon lang sa Marcos administration ang korupsyon. Kalokohan. Kaya nga pinatigil ni Pangulong Marcos dahil may korupsyon. Sa tingin ninyo, kung siya ay sangkot dyan sa korupsyon, kanyang ipapatigil yan? Baka yung hindi nagpatigil sa korupsyon, baka pa yun ang pwedeng pagdudahan na may alam at nakinabang sa korupsyon. Kasi hindi niya ipinatigil sa loob ng 6 na taon. Pero itong ating gobyerno ngayon, pagdating ng 2.5 years, inexpose na niya ang korupsyon at ipinatigil na niya. Di ba July 25? Nitong nakaraang July lang, pinatigil at sinabi. Ibig sabihin, 2.5 years. Sa kanyang administration pa lang, binanggana ang kawatan. Binanggana ang abusado ng mga politiko. Maging ngayon, pati taga-executive department na korap. Binanggana ng Pangulo. Dahil meron siyang political will. Yung nakaraang gobyerno, walang political will. Puro pagbabanta, pananakot, at kung ano-ano, pagmumura lang ang ating narinig. Kasi yung tapang ng liderato ni Duterte, kung kanyang hinarap na labanan ng korupsyon, baka noon pa marami nang nakulong. Kabaligtaran niya Wala siyang nagawa sa korupsyon ng araw. Yung mga ipinakulong ni Aquino na mga korap kung ano ng mga senador, kanya po ang pinalaya. Yan ho yung totoo, real talk lang. Kaya kung ginagamit ngayon ng mga Duterte camp, mga vloggers, abogado, o analyst, o kung ano man ang personalidad nila, pati yung sariling media nila, yan ay panlilin lang para pagandahin ang imahe ng Duterte. Pilit na ibinubuhos nila ang lahat ng masama, lahat ng illegal sa kasalukuyang gobyerno. Pero ulitin ko ulit, hindi ako tagapagtanggol ng gobyerno, ako lang ay may prinsipyo, alam natin ang mga nangyayari, alam natin ang kanilang mga pambubudol, alam natin ang katotohanan, alam natin ang mga sumabit, nagpabaya, at sasabit pa sa korupsyon. Kaya kayo pong mga nanonood, nakikinig, followers, subscribers, at viewers ng aking mga channel, hindi man tayo nagyayabang, ingat po kayo, maraming manggagamit. Pero ang interest nila, lutang na lutang. Sinisira ang gobyerno ng Duterte camp dahil ang interest nila mapatanggal si Marcos, mailagay nila si Sara Duterte. Delikado yan. Kasi yan Duterte at si mismong Vice President, hindi pa tapos ang issue ng graft in corruption. May nakapile pa nga ng plunder at kung ano-ano pang korupsyon laban sa kanya. Tapos ang issue ay korupsyon sa gobyernong ito na sinasabi nila, ipapalit nyo, involved din sa korupsyon. Isinasabit din sa korupsyon. Anong klase yan? Di ba? Para bang meron kang lagnat, ang iinuming gamot mo ay gamot sa arthritis. Di ba? Ano yun? Meron kang sakit sa puso, ang iinumin mo ay tungkol sa derma na medicine. O di taliwas. Kung ano ang sakit, ilagay nyo yung pangontra. Ang sakit ng bansang ito, ng ating bansa, korupsyon. Ang ilagay natin, walang bahid ng korupsyon. Totoong anti-korupsyon ang galaw. Ganun lang kasimple.
ang issue natin ay korupsyon, tapos ang ilalagay nyo ay pinagdududahang korap, merong betrayal of public trust. Oh, kawalan ng tiwala ng taong bayan. Public office is public trust. Nasa saligang batas yun. Kaya gumising po tayo, gumising kayo. Okay? Sa darating na malapit na, 2028, 2.5 years na lang, 2 taon na lang halos, kampanya na, eleksyon na presidensya. Ilagay natin na yung walang bahid ng korupsyon. Marami yan. Galing sa Liberal Party, Peklawan, marami dyan na walang korupsyon. Kung sino man yung malapit sa Pangulong Gobyerno, Pangulong Marcos, kung sino man dito na personalidad na walang korupsyon, eh bakit hindi? Pero yung pamilya, grupo, na pinagdaanan na natin, meron na tayong karanasan, ibabalik pa ninyo. Wala naman kayong awa sa bayan. Wala kayong awa sa inyong sarili. Wala kayong awa sa inyong pamilya. Wala kayong awa sa kabataan kasama inyong mga anak. Pag nakatingin kayo sa pamipamilya lang, gumising na po tayo ngayon pa lang. Magpakatotoo. Ilagay natin sa Senado, Kongreso, Vice President at Presidente sa 2028, matino. Hindi yung wala nang alam, balasubas pa. Wala nang alam, kurap pa. Wala nang alam, mapanira pa. Di ba? Yan ang kanser sa politika. Yan ang magpapalubog sa bansang Pilipinas. Ilagay natin mga professional, napakaraming professional na Pilipino na maganda ang pangalan. Kung kailangan natin, halimbawa may tumakbong negosyanteng matino, yan ang suportahan natin. Kung gusto nyo kalimutan natin ang mga politiko, maglagay tayo ng personalidad na walang bahid ng politika masyado, hindi gaanong kilala sa politika, pero may pagmamahal at malasakit sa bayan, yun bakit hindi natin suportahan? Mas kailangan natin. Maglagay tayo ng negosyante siguro na maging pangulo ng ating bansa. Huwag na tayong maglagay ng politiko para maging pangulo ng bansa kasi baliktaran lang yan. Kung sino man ang susunod na presidente, yung mga nakapwesto ngayon magbabalimbing, magsisipsip lang yan. Anumang political party at personalidad sa politika, pag nagbago ang pangulo, lahat balimbing, lahat sipsip para makakuha ng posisyon. Ganon paulit-ulit na lang po ang ginagawa nila. Kaya kailangan ang ilalagay natin hanggat maaari ay yung talagang matino base sa record, matino base sa kaalaman, matino base sa kanyang kakayanan. Hindi papogi, paganda, malaking partido, maraming pera, garbage na kandidato yan. Tandaan nyo. Magpasalamat po tayo dahil pinigil, pinag-utos, pinapanagot na ni Pangulong Marcos ang mga korap. Kaya pati mga cabinet secretary, mga undersecretary, anumang posisyon sa pamahalaan na nagkaroon ng insertion sa budget, dapat umalis na kayo sa gobyerno. Nasaan ba ang mga mukha ninyo? Wala kayong distrito pero mayroon kayong insertion. Wala kayong distrito pero nag-interest kayo sa budget. Wala naman kayong pakalam sa DPWS. Personal yan. Mahiya naman kayo.